Hello. Kumusta? May adlaw ka na tuntanan, magkaigsuon na makasampiak. So here we go again, boy America Duterte loyalist, magaingon da. Kung adunay nahidog mo tungkol sa itong magkakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So makasampiak kung saan man kayo sa mundo, sanay na sa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Duterte fist bump. So time check, it is now 7:35 in the morning as of this recording. Ano na po, 31st of January 2025 dito sa Brooklyn, New York. So ano na po, month ending na po ng first month na January of 2025. So ano bang pwede natin pag-uusapan mga kasampiak? So alam naman natin na ang lahat ng mga ito, ng mga kaganapan dyan sa Pilipinas, ang lahat ng mga ito ay orchestrated para pabagsakin ang mga Duterte, kung baga demolition job ng mga kalaban ngayon. So alam naman natin yung mga kaganapan dyan sa Pilipinas is smokescreen, kung baga diversionary tactics sa mga kalukuhan na ginagawa, like insertions of budget, mga blanco-blanco nila dyan sa GAAB, tapos sa naging GAA na, naging ACNA. At saka ngayon, sobrang successful po yung rally ng makakaliwa. Po sila, mga 5 milyon. 5 piraso lang siguro. Sa awa ng sana makidlatan lang kayo dyan. At least man lang, umabot kayo at least 100 or 200. Kasi gusto nilang tatapatan itong Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na itong mga Katoliko, itong mga simbahang Katoliko, mga walang hiya talaga ito. Ako Katoliko ako, pero hindi pwedeng mapamarisan itong mga paring may mga pare pa tayong adik diyan. Kung baga ang babastos. Kung baga ikaw yung head ng simbahan, ikaw mismo yung dapat maglilid ng unity. Hindi yung gagawin mong magka-litsi-litsi, magkahiwalay itong mga hindi magka-unite itong mga tao. So ngayon, alam naman natin na itong makakaliwa, inimbitahan nila yung mga loyalist ng BBM, lalong-lalo na itong mga Duterte loyalist. Pero ang nangyayari, hindi talaga nila na nalalaman yung pakay nila, kasi ito yung tatak ng mga dilawan talaga, yung lukuhan lang talaga. So ngayon, meron tayong nakita dyan na niluloko lang pala nila. Yung totoong pakay lang pala dyan, i-impeachment kay Sara. Kung kaya't ngayon, totoo talaga, may nagsasalita dyan eh. So itong mga Magno talaga, wala talaga, parehas lang talaga yung tumbong. Si Jam Magno, si Shilo Magno, kung baga parehas lang. Ang ganda pa naman nila, ang ganda ng mukha, pero ang sama pala ng mga ugali ng mga to. Nababayaran pala. Nung una, diba, kahit si Jam Magno dati believe sa mga Duterte, si Shilo Magno din nagtatago sa pamamagitan ng paggamit ng mga Duterte at mga Marcos na mga mga loyalist. Pero ang totoo lang pala makakaliwa sila, kasi tingnan niyo yung nila rallied diyan. Sinong nandiyan? Si Trillanes, yung asong ulol na nagnakaw lang ng kutsara diyan sa nung nagsedate sila sa nung sedition sa sa hotel, saan ba 'yon? Alam naman natin na nawawala yung mga mamahaling mga kutsara at baso. Siguro nilunok nila. So ngayon kasama nila si Kiko Matching. O yun, sila. Mga Alihano, ganun. Siguro si Alimango nandun din. Tapos nakikita natin sila mga Laylay Dilamay, si Sabakwin. So ngayon, itong si mapanlin lang talaga, parang ahas, itong si Shilo Magno. Nung una, bilib na bilib tayo dyan. About nung tinira nila yung mga pagtanggal ng budget dyan sa education, gano'n, yung sa PhilHealth, bilib na bilib tayo kasi totoo naman talaga yung mga sinabi niya. Pero ang ginawa lang pala niya, nagpenetrate siya doon para makakuha ng suporta sa mga Duterte supporters. So akala natin bumibira sila sa mga tinitira niya yung mga hinampas-hampas niya itong mga tong administrasyong Marcos, pati si Inday Sara. Pero naghihimas lang pala siya sa bayag ni Tambaloslos. Kung baga nakikita natin na kung ganun pala, hinampas-hampas mo si BBM, si Inday Sara, sinasampal-sampal mo, dapat binayagan mo rin si Tambaloslos eh. Yung loslos niya binayagan mo pero wala, hinihimas-himas mo. So makikita talaga natin na lukuhan lang talaga itong mga ginagawa nila. So tingnan natin ngayon Inuuna nila yung pagpapa-impeach ni Inday Sara sa 125 million niya na confidential funds. So sa about sa 73 million na questionable pa. Pero ang totoo naman diyan already na accounted na talaga si Inday Sara diyan. Wala talaga na nagastos talaga legally yung pera. Pero ngayon meron tayong mga kalokohan katulad ng diyan sa sino ba yung sa Comelec, si George Garcia, di ba? Yung mga nag-imprinta sila ng mga baluta na wasted lang dahil sa
may mga hindi sila sinali, ganun. So ngayon gagastos naman tayo ng mga 135 million if I'm not mistaken. So dapat isisigaw nyo rin na i-impeach din yan si George Garcia sa kalukuhan niya. Diba, na-question pa nga siya ni Marcolita dati na meron daw siyang offshore account. Sa totoo lang naman, wala namang problema dyan sa offshore account. Pero pag ginagamit mo yan sa mga fraudulent transactions, ganun, halimbawa mga money laundering, ganun, ay hindi, kasi ang purpose lang naman ng mayroon kang offshore account para hindi ma-freeze yung assets mo, diba? So, pag tatakbo ka sa ibang bansa, ganun, hindi ka mahabol ng bansang Pilipinas, ng gobyerno natin. Yon. So, tingnan mo. Tapos itong sa mga trillion, billion na gastos na itong budget na gusto nilang papalusutin. Yan, impeachable yan eh. Dapat yan yung isisigaw nyo. Na dapat itanggalin nyo sila, sila tambalos-los dyan. Sila mga BBM. Sila si, Chiska, Escudera, si Boy Kilay. Dapat sila yung mananagot dyan. Sila si tambalos-los kasi talaga sila. Kunaiban sa mga makakaliwa, sa mga Castro, mga Brusas, ganun. Kung baga silang lahat na. So bakit ba kung baga smoke screen lang, alam naman natin yan. Kung baga ginagawa nyo lang itong loko-loko o ginawa nyo yung bubo ang mga Pilipino. Sinabi pa nga ni Vic Rodriguez, ni Attorney Vic Rodriguez. Katulad kasi si Kimbo. Nung una, sabi ni Kimbo, nung 125 million ni Inday Sara. Karapat-dapat na malalaman ng sambayan ng Pilipino kung paano ginastos ni Inday Sara ang 125 million confidential funds niya. Kasi may karapatan ang bawat Pilipino na malalaman. Putik na. Few moments later, nung tinanong siya, Kong Kimbo, yung taga TV, yung reporter, field reporter, news field reporter, sabi na, Kong Kimbo, anong nangyari sa GAA? Yung sa GAAB, yung General's Appropriation bill na sinabi na may mga blanco-blanco daw na naging batas na kasi nilagdaan ni Marcos. Noong una, sabi niya, hindi, busy daw, may lakad pa, hindi siya sumasagot. Tatakbo ka lang pala. Pero si Inday Sara, gusto mo talaga na ipitin. Pero after after nagsasalita na siya na pinahintulutan man niya namin yung talagang may blanco. Yung una, sabi niya walang blanco, tapos busy siya. May blanco talaga, pero doon sa yung pinasa na doon na sa doon sa nilagdaan na ng presidente, wala nang blanco kasi itong mga technical staff pinahintulutan niya namin na pagkago. Baka pati mga janitor doon sa diyan mga taga-walis, taga-hugas ng pinggan diyan sa Congress at saka sa Senate kasi technical staff ng BICAM. Kasi ang bicameral is composed of two chambers, yung lower house at saka upper chamber, yung Senate, 'di ba? Yung Congress at Senate. So baka yung mga taga-walis doon, taga-hugas ng pinggan, yung nag-sign, naglagay ng mga doon, magkano na kasi nakita naman natin na malaki talaga yung pagbabago kasi yung proposed na pira, kalimbawa na lang doon sa Congress, sa opisina ng presidente, sobrang lumubo pag doon nung nilagdaan na ni Marcos. Pero kay Inday Sara, ganoon pa rin. Kung magkano yung propose, 739 million, mga ganoon, 700 million plus, ganoon pa rin. Pero yung lalo na yung sa DPWH, kung magkano, mas nagtriple pa doon sa nalagdaan. Tapos sabi ni Chiska Escudero, nung una, sinabayan din niya si parehas pa rin sila ng tono ni Kimbo na wala daw blanco. Pero kalauna, ganun pa rin yung sinabi niya na may blanco talaga, pero pinahintulutan yung mga technical staff. Siguro yung mga basurero doon, mga tagahugas ng pinggan, yun yung nag-build up nung mga blanco doon na pinirmahan ni Marcos kasi wala namang alam si Marcos. Puro naman puto naman kung baga lang naman yan dyan. Kung kaya't wala talagang mangyayari itong mga ngayon kasi puro lukuhan lang talaga Akala siguro nila bubo ang mga Pilipino ngayon na kung kaya't lagi nilang sinasabi na kung baga itong mga lawyers kasi mga magaling kasi maglaro ng mga salita Gusto nila i-twist ang Tapos sabi pa nila ni Marcos ngayon talaga to, ang may pakana ito si si Tatay Digong at saka yung former former ed niya si Vic Rodriguez at saka si Congressman Ungab. Kung baga gusto daw i-destabilize itong gobyerno daw. Kung baga kung
Kung hindi na talaga papasa daw yung ano, may sa batas yung 2025 ano, budget, nananakot pa si Marcos eh. I-shutdown na lang daw ang government, ang gobyerno daw. Eh nako Marcos. Tapos nag-reply si ano, si Attorney Vic. Kung ganoon, hindi yan yung ano, rason, hindi yan yung solusyon. Dapat bababa ka pag hindi mo kayang ano, magawa yung trabaho mo. Tama, totoo. Pag hindi mo talaga magagawa yung trabaho mo, mag-step down ka na, no? Makoy, kaysa papahirapan mo yung sambayan ng Pilipino. Eh nandiyan naman si Inday Sara. Pero ang hirap niyan kasi ikaw ba naman? Ikaw ba naman yung susunod sa trabaho na palpak ng iba? Ang hirap din kahit ako si Inday Sara, gusto ko rin matatapos yung trabaho ni Marcos kasi ang hirap din na susunod ka sa trabaho ng iba. Yung mga staff diyan, tatanggalin mo naman, maglagay ka ng mga ano bago kasi hindi naman pwedeng i-retain yung mga ano kasi puro yan mga buang, mga bangag yung mga nilalagay ni ano ni Marcos. Oh, ganoon. Pati nga sa PNP, puro loko-loko yan. May mga marbil tayo na okay lang daw mag-drugs kasi trip-trip lang eh. Nagpapataas lang ng oras daw eh. Putik. Meron pa naman tayong ano, si Diwata. Si Diwata senior dyan na hinalughog yung KOJS eh. Oh. Na kalaunan eh, sabi niya hindi daw siya takot sa mga vloggers eh. Pero ngayon eh, nagkaso. Loko-loko talaga. Tapos meron pa tayong spokesperson na tomboy dyan na ang bilis naging ano, naging general. Isa din yan sa naghalughog na ano, isa din yan sa mga tumira dyan sa QGC at sa mga Duterte. Yan. Kung kaya mananagot din kayo balang araw. Kasi hindi lahat ng panahon, itong mundo ay bilog talaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon sa inyo yung ano, papabor sa iyo yung panahon. Kung kaya huwag kayo magpakampante because even success is never final in this world. Yan yung totoo dyan. Kung baga stay put lang yung ano nyo, foot nyo, dapat laging nasa ground lang yan kasi ang buhay ng tao kung gaano kataas yung lipad mo, yung ano mo, very ano ka talaga, okay naman magiging ambitious tayo in this society, in this world, in this competitive world, pero wag mong hayaan na yung ego mo, yung ano mo talaga na maglupay-pay ka na doon na successful na talaga ako. Sagasaan ko na lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga nasa baba sa akin kasi ako na ang yung hari, arena. Kasi pag ikaw ay lalagapak, sobra pa yan eh. Kung baga parang bato lang yan eh, hinagi sa taas, triple yung pagbagsak niyan eh. Yun yung totoo dyan. So wala talagang mapupuntahan ang gobyernong ito kasi puro corruptions, puro magnanakaw, puro pagsusupil sa mga ano, mga karapatan ng ano. Kung baga itong gobyerno ito full of deception, full of kung baga itong pagmamalabis itong ng gobyernos, kung baga ito ay ano bang tawag nito, kalimutan ko, basta puro pagmamalabis, puro abuso. Ginagamit nila yung platform nila na imbis na inilagay natin sila para magserbisyo sa atin, sa ating lahat, pero ang ginagawa nila para sa vested self-interest nila, para sa pangsarili. Yun lang. Kung baga persecution yung ginagawa nila eh. Pinapaboran lang nila na yung mga pamilya nila, mga kamag-anak, mga friends and relatives, ganun lang. Wala. Kung kaya itong ano kahapon, 'di ba? Nagano sa Davao, tipon-tipon yung mga senatoriables ni Tatay Digong. Nandoon sila ano, yung presidente nila ng PDP si Robin Padilla, nakakaiyak yung mensahe niya. Sabi niya, ako hindi man ako matalino, hindi magaling, pero yung ideolohiya, yun yung importante. Kung baga yung sinusunod niya, yung kagustuhan, yung ano ng mga Duterte ni Tatay Digong, kasi si Tatay Digong yung iniidolo nating lahat, 'di ba? Iniidolo din niya ni Robin Padilla. Gusto pa nga niyang halikan yung kamay niyan. Sabi ayaw ni Tatay Digong ng mga ganyan na magpapiling importante. Pero sobrang hanga talaga si Robin Padilla, kahit tayo mga Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte. Ngayon lang ako nagbilib ng humahanga ng presidente, ng isang politiko, si Tatay Digong. Nung dati pag makarinig tayo ng mga politiko, para lang tayong sabi okay lang mga ganun pa, parang lang tayo. Pero nung pagdating ni Tatay Digong sa 2016, naging siya yung presidente, sobrang proud tayo, lalong-lalo na kami mga OFW. Sobrang proud na kami ay Pilipino eh. Pagpalit ng administrasyong Marcos, nakakahiya ang mga Pilipino. Yun lang. Kawawa. Kung kaya pag si Tatay Digong talaga magsasalita, mamimiss natin, feel natin, maiiyak talaga tayo kasi
yung mga sinasabi niya tago sa puso natin kasi mahirap tayo kung baga damang-daman ni Tatay Digong yung ranas, yung experience natin sa buhay Kasi itong mga politiko natin kadalasan, yung mga mayayaman naman yan wala man yung paki sa atin sa totoo lang. Kung kaya't gusto lang nila, ayuda lang sila sa atin, bigyan tayo ng ayuda para parang aso lang tayo, tahol ng tahol para abot ng abot din sa mga binibigay nila. Kung baga pang temporary release. Hindi naman yan yung futuristic na na solusyon. Kung bigyan tayo ng trabaho para eventually meron ding babalik sa gobyerno, maka-generate pa sila ng future income instead of ayuda ng ayuda, yan yung contribute ng high inflation. So walang babalik, imprinta ng pera. Wala namang produktong ginagawa, so tataas yung mag-high inflation. So yung domino effects niyan? Mag-domino effects yan kasi pag mga ganyan. So meron tayong kakalimutan ko ng tawag nito. Recession. So pagdating sa recession stage, so itong mga companies, magtatanggal ng mga trabaho. Katulad ng sinasabi nila ngayon na kasi parang smoke screen itong ginagawa ng mga Romualdez. Ito si Tambalos-los talaga magaling maglaro kasi dahil sa nangyayari ngayon na insertions about dyan sa GAA, yung mga blanco-blanco nila, ngayon may mga pakulo naman siya na taasan daw yung sweldo ng mga manggagawa. Papatayin nyo ba yung mga investors, mga nagninegosyo? Taasan nyo yung sweldo. Kung baga, para lang yung smoke screen lang yan dyan para ma-divert itong attention sa totoo lang. Anong mangyayari yan? Domino effects niyan, magtatanggal ng mga trabaho. Magpo-close down itong mga negosyo. Loko-loko lang talaga itong si Romualdez. Kung baga walang pakialam sa totoo lang. Kung ikaw isang gobyerno, dapat mahalin mo ang lahat. Lalong-lalo na itong mga nasa baba, mga mga empleyado. At saka ito ding business people kasi sila yung magbibigay ng trabaho at magbibigay ng pera sa mga tao at sa gobyerno. 'Di ba? Dahil sa taxes. Pero hindi, gusto talaga nila na saan papabor lang sa kanila Kung baga wala silang pakialam, bahala na kayo diyan kasi kami mayaman naman kami. Pag darating ng panahon, si Inday Sara maging presidente, pag ipapakulong kami, tatakas naman kami, pupunta lang kami doon sa mga bansang walang extradition. Ganun yan sila. Walang Interpol, ganun. Ganyan yan sila. Kung kaya't itong mga Duterte, pilit nila ipa-ICC kahit yung ICC naghihingalo na. Patay na yung ICC kasi binayagan na ni Trump. Bahala na. Kung kaya ito si Bersamin ngayon, wala nang imik nung una. Siya pa yung nagsalita diyan dahil sa blanco-blanco sa sa GAAB yung bicameral report na naging GAA. Sabi niya wala man yan Kahit hindi para sa kanya yun, yun. Kamali kayo diyan kasi wala kayong spokesperson diyan na magsasalita talaga diyan. Kung may marinig lang kayo sa mga Duterte, magsilabasan kayo kung sino mauna. Parang nag-uunahan pa sila kung sino yung kung pasikat. Pero hindi nila alam yung ba yung totoo talaga. So ayun. Kaya't wala talagang patutungan tong gobyerno ngayon So anyway mga kasampiak, hanggang dito lang muna. Basta nakita natin na sobrang successful yung yung rally nila. Mga 5 piraso sila dyan. Pinangunahan lang naman ng makakaliwa at ni Asong Ulol. Si Trililing. Baka may mawawala na. Siguraduhin yun na hindi dyan, hindi dadaan sa mga hotel-hotel. Baka may mawawala namang mga pinggan at mga baso, mga kutsara. Yan lang naman yung tripping yan, hilig niyan So anyway, maraming salamat po sa ating lahat. God bless po.